Siya si Senator Erwin Teshiba Tulfo o mas kilala sa tawag na Erwin Tulfo. Siya ay pinanganak noong August 10, 1964 na ngayon ay 62 years old na. Siya ay pinanganak sa Tacloban, Leyte dito sa Pilipinas. Dual ang kanyang citizenship, Filipino at American. Ayon sa ulat, si Senator Erwin Tulfo ay may 10 anak sa 4 na magkakaibang babae. Nanatili siyang maayos ang kanyang relasyon sa mga ina ng kanyang mga anak, na ang ilan sa kanila ay naninirahan na sa United States, habang ang iba naman ay nasa Pilipinas. Si Erica ay anak ni Erwin sa newscaster na si Karen Padilla. Si Karen Padilla ay isang journalist at nagsisilbi siya bilang Washington-based and business and technology policy correspondent sa Capitol Hill para sa Medill News Service. Bukod kay Erica, may 2 pang anak si Erwin kay Karen. Ito ay sina Erin at Ervan, na parehong private ang pamumuhay. Si Erwin Tulfo ay kasal kay Rizalina Aquino. Noong October 2024, opisyal na inilista ni Erwin Tulfo si Rizalina bilang kanyang asawa sa kanyang Certificate of Candidacy para sa 2025 senatorial elections. Maliban sa pagiging isang politician, siya ay isa ring broadcaster, TV and radio host at columnist. Noong 2022, allegedly ayon sa mga representatives na sina Malapitan at Marcoleta, si Erwin ay nakapag-served bilang isang United States Army na na-assign at nag-tour sa Europe mula 1992 hanggang 1996. Siya ay nakapagtapos ng Bachelor of Science in Business Administration mula sa University of the East noong 2005. Pagkatapos mamatay ang kanilang ama noong 1985, si Erwin ay lumipat sa United States na may tourist visa. At sa kanyang pagbalik sa Pilipinas noong 1990s, sa kanilang magkakapatid, siya ang unang na-hire ng ABS-CBN bilang isang news reporter. At siya ay nakapag-anchor sa iba't ibang news programs ng network, tulad na lamang ng TV Patrol at Magandang Gabi Bayan. Siya ay naging anchor ng news program na Aksyon simula 2010 hanggang 2017. Siya ay nakapag-host din ng AM radio na Radyo Pilipinas Uno. Siya ay nakapag-host din sa PRTV Prime Media noong 2025 at PTV Primetime News para sa Ulat Bayan noong 2020 hanggang 2022. Nakapag-host din siya sa TV5 sa Tutok Tulfo noong 2010 hanggang 2012, T3 Alliance noong 2011 hanggang 2016. Nakapag-host din siya sa Radio Philippine Network o RPN at Intercontinental Broadcasting Corporation o IBC. Noong 2022, si Erwin ay na-appoint bilang Secretary of Social Welfare and Development ni President BBM noong May 2022. Ngunit, noong December 27, 2022, ang kanyang appointment ay na-blocked at na-bypass ng Commission on Appointments dahil sa kanyang citizenship issues. Noong May 30, 2023, si Erwin ay nagtook ng kanyang oath bilang isang representative ng ACT-CIS party list. At siya ay pinangalanan bilang House Deputy Majority Leader noong August 9, 2023. Noong 2025, panalo naman siya bilang isang senator at naging 4th place. Bago pa man ang kanyang tagumpay sa kanyang senatorial race, napakaraming kaso ang hinarap ni Erwin Tulfo at kanya naman itong napagtagumpayan. Sa kanyang serbisyo sa radyo, si Erwin ay nagsimula noong 2010 hanggang 2023. Kabilang na dito ang RMN News Nationwide at Erwin Tulfo on Air with Ninia Corpus. Sa television, sa iba't ibang karakter tulad ng news anchor at host, siya ay nagsimula noong 1987 at hanggang noong 2025. Kabilang na dito ang Hoy Gising noong 1995 hanggang 1999. Magandang Gabi Bayan noong 2001 hanggang 2005. Ang pinakasikat na bitag noong 2007 hanggang 2009. Kabilang na dito ang Aksyon, Tutok Tulfo, sa Pulsa 5, T3 Alliance simula 2007 hanggang 2016. Pati na rin ang Kilos Pronto, PTV News, Ulat Bayan at Arangkada simula 2017 hanggang 2025. Marami din ang kanyang mga parangal na natanggap mula sa kanyang radio at television journey. Noong 2014, 2015 hanggang 2016,
Siya ay panalo ng PMPC Star Awards for Television bilang isang Best Male Newscaster. Nakatanggap naman siya ng Asian Best Broadcasters Award noong 2015 at nakatanggap din siya ng Most Trusted Media Personalities for Radio and Television Award noong 2016. Pagdating sa business, siya ay negosyante din dahil siya ay isang franchisee at endorser ng Siomai King, isang food cart business selling ng Philippine siomai. Marami ang nagtatanong kung gaano nga ba kayaman si Senator Erwin Tulfo. Base sa kanyang salin at sa kanyang interview kay Jessica Soho, sinabi niya na meron siyang pera na more than 400 million mula sa kanyang business and properties. Meron akong 400M, mga properties, na yun ang naipundar ko. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, ginagawa niya ang kanyang trabaho sa kabila ng kaliwat ka ng criticism simula nang siya ay tinaguri ang law bender ng netizens sa kanyang sinabing bend the law. Sa batas niya, sometimes you have to bend the law. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-comment at mag-subscribe for more updates. Thanks so much for watching!